a woman chosen by God. Minsan, being chosen by God does always look holy. Minsan, yung pag tawag ng Panginoon, maraming mga bagay na nararanasan natin. May heartbreak. Minsan, nako-confuse tayo. Lalo pag tayo ay nakakaranas ng mga bagay, tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Bakit ganito ang aking nararanasan? Bakit ang sakit-sakit ng aking nararanasan? Di ba yung mga ganon, yung pinsan parang, kasi nangyari nag-doubt, parang, I don't know if doubt that, kasi sabi ko, ganito ba talaga ang maglingkod, Panginoon? Bakit sobrang sakit naman yung parang pinipiga talaga yung puso mo na sa mga bagay-bagay, sirkumtansya na hindi mo talaga, sometimes you cannot control. Pero, yun nga, ang sabi dito ay inano kasi para sa isang gold na, di ba, yung pinipurify tayo ng Lord, kaya tinatanggal niya yung mga bagay na nakakapaghadlang sa ating paglilingkod. Amen. Minsan lungkot na lungkot tayo, nalulungkot tayo kasi minsan noon in my life nung naglingkod ako, galit na galit yung pamilya ko na ako yung na-born again. So, sa lahat ng bagay, parang ako lang nag-iisa, wala akong kakampi. Wala akong kakampi sa amin sa Pilipinas kasi yung akala kasi nila, ang born again ay pinapayaman daw ang isang church. Yun talaga yun. Kasi ang nabalitaan nila about sa Kibuloy. Kasi sa Kibuloy, marami talagang yan na sadlak din sa utang. Isa sa nating kasama dati na muntik na siyang magpakamatay dahil wala na siyang pambayad. Pero unti-unti naman, for the glory of God, nabuksan din yung isip ng aking pamilya na hindi pala ganon ang born again. Amen. Kasi ang born again naman ay it as a relationship, hindi siya religion. Kasi sabi nga ng asawa ko, kung saan ka na namulat, doon ka na mamamatay. Yan ang sabi ng asawa ko noon. Talagang sinaktan talaga niya ako dahil sa aking pagka-born again. Pero lahat ng ito na nangyari, it turns out to good. Bakit? Kasi dahil sa nangyari na yung nasaktan nga ako, pero doon nila nakikilala na ang Diyos nga na ating pinaglilingkuran ay siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. She is good. Diba? God is good. Amen. Na umabot pa sa punto na tayo ay kinakurs. Diba? Maraming mga umalis dito na gusto mag-attend pero binagbawalan ng pamilya. So, hindi madali ang magiging woman of God. Marami tayong mararanasan, may mga persecution, may mga trials na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Amen? Amen. But sabi dito, every chaos surrounding you is not a curse. It's the confirmation that the shaking you feel is heaven's way of molding you for something greater. Amen? Amen. So kung sino nakakaranas ng mga pasakit dito, lahat na iba-iba kasi tayo ng iba-iba kung paano nakakaranas ng mga bagay-bagay, circumstansya. Amen? Amen. You see, when God places His hands on your life, He doesn't rush you to crown you. He chooses to crush you first, not to destroy you, but to purify you. Naintindihan natin? Amen. Ang sabi niya dito, ulitin ko, He doesn't rush to crown you. He chooses to crush you first, not to destroy you, but to purify you. Amen. To strip away everything that can go into your next season. Amen. So, lahat ng mga pagsubok ay piniprepare tayo sa mas greater na bagay, greater things, habang tayo ay naglilingkod. Amen? So, sabi nga dito, bago tayo i-reveal ng Diyos na tayo nga ay pinili niya, ay kailangan muna tayong magdanas ng mga ganito. Amen? Sabi niya dito, maganda kasi yung mga You might be crying right now and wondering why
it feels like God is silent. Di ba minsan, parang bakit di mo ako naririnig? Di ba yung pag nag-ano tayo, parang, yun yung, parang wala, hindi, yung pakiramdam ba natin na walang nakikinig sa atin, pati ang Diyos di tayo pinapakinggan kasi mga panalangin din natin, hindi napupulfill, hindi niya sinasagot. Amen. But He is not ignoring you. He is preparing you. Every disappointment, every betrayal, every delay has been divine set up for a purpose. Amen. So may purpose. Naintindihan natin? The isolation you're experiencing is not punishment. It's a protection. Pag tayo iniiwanan, ibig sabihin pag tayo nag-iisa, pag iniwanan tayo, di ba? Ibig sabihin pala yun ay protection ng God. Pag may inaalis sa atin, ay ibig sabihin, pinoproteksyonan lang tayo sa mga bagay na hindi maganda. So, we have been set apart because we have been called. So, this message is already stirring in your spirit. Amen. Minsan, yung, actually, sino ba yung bata pa ay gusto na niyang maglingkod sa Diyos? Yung parang ninanon sa puso niya na gusto kong maglingkod sa Diyos. Ako nung bata pa ako, kasi sa mga bago, marami akong napagdaan, how many times my life has been spared by God. Yung nakailang beses akong parang mamatay na, pero purgado, hindi ko pa time talaga ang mamatay. Sabi sa mga matatanda, sabi na, 1, 2, pag nalampasan mo daw yung kamatayan, pag pangatlo, mabuhay ka daw ng matagal. Sabi ko, ay salamat Lord, kasi naranasan ko na yan. So, pero, it's God's will pa rin, di ba? Yun ang paniniwala ng mga matatanda. Pag nalagpasan mo daw yung pangatlo, ay mabubuhay ka daw ng matagal. Amen! Sabi dito, remember this, not every beautiful woman is chosen, not every prayerful woman is chosen. Amen. But mapalad tayo dahil tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Minsan sabi, why me? Sino na why me? Bakit ako? Amen. Marami sa atin, di ba? Amen. Minsan parang ayaw natin, pero if you are called by God, sabi nga sa kanyang salita sa Romans 11:29 is your calling is irrevocable. Amen. Pag tinawag tayo ay irrevocable. Talagang tayo ay tatawagin. Okay, now, we go to the through the signs that prove you are a woman chosen by God. Sign number 1. You have been set apart even you didn't choose it. Diba? Tayo dito, pinili ba natin na Pero, pag nakikita ng Lord ang puso natin, yung tayo ay pinili, kahit sasabihin natin na makasalanan ako. Nawan nga, sabi ko, akala ko nga din ako makapaglingkod sa Diyos. Minsan kasi ang dami natin parang, pag hindi pala tayo Kristiyano, pag tayo ay nagkasala, puro na lang, dinadown natin yung ating sarili na makasalanan. Ako, hindi ko dapat sa Lord. Pero pag nakikilala pa natin pala ang Panginoon, pag humingi lang tayo ng tawad, ay patatawarin pala tayo, di ba? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Pag tayo ay pinili ng Diyos, nakaset apart na tayo, yung parang, ang ibig kong sabihin, isang example, for the glory of God, wala akong ibang example, kundi sarili kong karanasan. Kasi nung nakakilala na ako Diyos, nung dito na ako, pag pumunta ako sa mga, siyempre maka-worldly pa yung mga kamag-anak natin, parang wala ka na doon, parang out of place ka na. Hindi mo na maano yung gusto nila, parang very, anong tawag doon? Parang hindi ka na, you cannot feel parang nag-isa ka lang, kahit marami kang kasama, parang wala na yun doon yung mo. Kaya tayo ay, hindi natin pinili minsan pa yung sa Katolik pa ako talaga. Hindi ko every Sunday talaga, hindi pwede na hindi ako magsimba. Sila, kahit Katolik na nga sila, hindi pa sila nagsisimba, kahit niyayaya mo sila, wala. Kaya parang, iba, parang,
Sabi nga ng tatay ko noon, ibang-iba daw ako. Ay, totoo nga, Lord, iba ako. Amen. Lahat tayo, iba na tayo, hindi tayo sa mundo, di ba? Yan ang ibig sabihin noon. Kasi makikita ng tao, yung sa atin, yung ano ba yung sa atin, ang tao makakakita kung tayo ay iba na. Amen. Sabi niyo, you never fit in. Pinsan, yung gusto natin maging normal, gusto ko rin yung maglakwat siya. Pero ako talaga, mula nung, kasi dito ako, sa mga bago, na bago ako, na pagaling ako, mula nung nandito na ako, hindi na ako umalis. Dito na talaga ako sa church. Amen. Hindi na tayo to blend into the world's rhythm. Hindi na tayo talaga nabe-blend sa the walk of the world. Amen. Kasi iba na yung natin, yung spirit natin kasi iba na eh. Yung hindi na yung pag wala tayo sa Panginoon doon, puro tayo makamundo. Kaya pag minsan yung nakakaranas tayo ng mga bagay, parang gusto natin na mag-quit. Pero yung katulad noon, sabi ko, iniisip ko pa lang na aalis ako dahil sa naranasan ko. Umiiyak na talaga ako sa Lord. Ganon yun yung isang sign na you are chosen by God. Yung ayaw mo na talagang umalis sa Kanya. Amen? Because you are already set apart kahit hindi mo pa nalalaman. Kasi sabi niya sa Jeremiah 1:5, before you were formed in the womb, I've known you. Before you were born, I call you to set apart. Yun ang sinabi niya kay Jeremiah. Ganon din tayo na naglilingkod sa Panginoon. We are called by God. Alam, may ano pala, wala. Hindi ko na ano yung tawag. May papunta pala dito. Yung kanina. Alas 10. Yung, nila, Pastor James. Hindi naman siya tumawag. Bisita. No? Naalala ko tuloy, may mago naman. Sorry po. Wala naman tawag. Hello, good morning. Thanks for coming. You're welcome. Sabi dito, chosen women are marked long before the world meet them. Amen. We didn't choose God or we didn't pick God, but God chose us. Amen. Hindi tayo namili, ang Diyos ang pumili sa atin. Amen. And that divine selection will not let you blend in with what He's called you out from. So when people walk away or opportunities dry up, don't panic. God isolates who He intends to elevate. Amen. Hallelujah. Hello, good morning po. Kayo ba yung galing sa Pilipinas? Ni Pastor James? Hello po, welcome dito sa Hindi ka, yung kayo pala kasi actually sabi ni Pastor Joyce tatawagan na lang ako kung andyan kayo sa Pero alam niyo pala pupunta dito. Thank you po for coming. Sige, Hallelujah! Masaya bang lahat? Amen! Welcome po sa JCTD Hong Kong Central. Dito yung pinaka-main po ng JCTD. Meron kaming mga branches. Hallelujah! Okay, naintindihan natin. Amen! So, we have been set apart at alam natin yon. Amen. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 1:5. Sign number 2. You've walked through unusual pain, but it didn't kill you. Amen. Yung unusual, yung sobra-sobra yung sakit talaga na parang hindi mo na kaya yung sakit. Huwag kang mag-alala, ikaw pala ay tinawag ng Diyos. The more na tayo ay nasasaktan, the more na marami tayong nararanasan, the greater we are called by God. Amen. So wag tayong
don't be, huwag tayong magtaka kung tayo ay nakakaranas ng unusual pain. Kasi ito is, chosen women carry unusual oil because they have endured unusual pain. Alam ko naman na tayong lahat dito ay nakaranas tayo ng mga sobrang sakit sa nararanasan natin sa pamilya, sa mga bagay-bagay. Amen. Alam natin 'yan. Siguro bihira lang ang di nakaranas ng sobrang sakit. Pag tayo ay yung asawa natin ay nangapit bahay, di ba? Ang sakit din na. Amen. Ang sakit kaya nun. Pag tayo itatakwil ng ating mga anak dahil sa ating pagka-born again, ang sakit din yun. Hello. Hallelujah. You survive betrayals that should have destroyed your trust, storms that have broken your faith, and losses that should have left you bitter. But here you are still standing. Here we are still standing and serving the Lord. Amen. Because your pain has a purpose. Sabi niya sa Romans 8:28, therefore, sino magtuloy? Therefore, all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. So, pinapakita dito, we are called. Amen. Hindi lang mga lalaki ang tinatawag, pati mga babae. Amen. Kaya tayo nandirito kasi tinawag tayo ng Panginoon. Amen. So, dapat yung pagkatawag sa atin ay alagaan natin yung magpasalamat tayo na tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Sabi dito, nothing about your suffering is wasted. Every heartbreak shape your compassion. Every rejection build your endurance. Amen? Every tear baptize you with ministry. You didn't go through that for nothing. You went through it because you and I are chosen by God. Amen. Because when the enemy see your future, he attack your present, but he failed because the very wounds he inflicted became the evidence of your calling. Bakit sinabi evidence of your calling? Kasi mas lalo tayong tumatag nang nalampasan natin ang lahat ng mga nangyari, especially sa mga distraction ng kaaway, ay pinapakita dito na evidence na tayo ay tinawag ng Diyos. Kasi hindi tayo nabubuwal. Ba yun? Mabubuwal? Nabubuwal. Amen. Hindi tayo nadadaig. Amen. Sign number 3. You carry a fire, God, you can't explain. Alam mo nung example ko lang si Sister Ann, nung sa Tulisa. Tapos yung, grabe yung fire niya. Ever since naman talaga anointed siya si Sister Ann. Tapos nakikita ko sa kanya, yung fire niya, tapos yung trust niya sa Panginoon. Alam niyo na, noon din meron paano sa LBC, di ba? Tapos yung, in her, yung sa kanyang vision, parang nakikita niya ang daming pera. So, hakot siya ng pera. Yung parang yung, alam niyo yung gesture na parang andun yung pera. Kasi her faith, yung kanyang pananampalataya na mahahakot niya yung pera. Alam niyo nung hindi, di ba, siyempre sasali lang, magsusulat lang naman tayo na pag tayo ay nag-door to door, di ba, meron raffle draw. Tapos ngayon, alam mo, nanalo siya. Parang nagkaroon ng manifestation yung kanyang, naalala mo yun? Nung manifestation yung kanyang paghakot ng pera, talaga nakahakot siya ng pera. Ang laki nun, ha? Kaya yun, di ba? Yung fire niya, yung pag-type on fire, parang lahat na lang ng panalangin natin ay naabot. Amen. Minsan, sabi dito,
Have you tried to ignore the hunger for God only, for it to burn hotter? Even you backslide, yet you can't stay gone. You got distracted, but conviction won't let you rest. Ano, di ba? Minsan, umaalis tayo sa Panginoon. Pero pag tayo ay tinawag ng Diyos, babalik at babalik tayo. Amen! Amen! We can't go away from God. Pag tayo ay tinawag, hindi tayo makatakbo. Hahanapin tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo ay tinawag nga niya. Amen? Naalala natin si Jonah. Tinawag siya ng Lord na pupunta sa Nineveh upang doon kasi makasalanan. Ano talaga siya? Tumakas siya. Ang nangyari tuloy, kinain siya ng isda. Di ba? Mga na hindi tayo makatakas sa ating pagkatawag. Amen. Sabi sa Jeremiah 20 verse 9. Maganda sa Tagalog. Sa Tagalog, ang ganda niya sa Tagalog. Ang Tagalog dyan. Basahin sa Tagalog. Gusto kong basahin sa Tagalog yung Jeremiah 20 verse 9. Sabi dito, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang asa namin? Nawala ako. Para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Amen. Bakit sinabi ito ni Jeremiah? Kasi sa verse 7 and 8, balik ka doon, siya ay, nang sinabi niya sa mga Israelita ang salita ng Diyos, ang message ng Lord, tinatawanan pa siya, kinukutya siya, hinahamak talaga siya. Kaya ito yung sabi niya, gusto na niyang mag-give up. Pero sabi niya, yung daw salita ng Lord ay para daw apoy na naglalagablab. Di ba yun ang sabi niya? Kaya pag tayo talaga ay tinawag ng Lord, hindi tayo makakatakas. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Punta na tayo sa sa sign number 4. You face intense spiritual warfare. Ano ba yung mga kasi sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin ay hindi it's not against flesh and blood, but against the power of darkness, di ba? Hindi talaga siya sa flesh and blood, kundi yung mga hindi natin nakikita na power. Amen. Kaya minsan yung lalo pag tayo ay talagang marami talagang distraction ang ginagawa ng kaaway upang tayo ay mawala sa Panginoon. Maraming mga bagay, so kailangan natin, minsan hindi tayo makapag-pray, pero kailangan labanan natin, mag-spiritual warfare tayo. Amen. Because sabi niya, greater is God that is in us than Satan who is in this world. Amen. Tapos diba sabi niya sa Luke 10:19, diba? Ano ba yun? Bakit na-black out ako? Yung we cannot be trampled by snakes and scorpions, and we can overcome the powers of the enemy. So kailangan tayo mag-spiritual. Kung tayo ay chosen by God, talagang kasali yon yung spiritual warfare. Pag hindi tayo nakapagbabasa, pag hindi na makapagbasa, para tinramad tayo magbasa ng Biblia, kailangan labanan natin ito. Kailangan tayong mag-spiritual warfare.
Amen, upang tayo ay hindi mawala sa Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Yan ang weapon natin, ang salita ng Diyos sa anumang mga bagay na nararanasan natin. Pag sasakit, meron talaga salita ng Diyos. Yan gamitin natin to trample down the works of the devil. Amen. Sabi dito, the more chosen you are, the more warfare you attract. Every time you try to move forward, something opposes you. Every time you try to rest, another battle starts. It's not bad luck, it's spiritual resistance. Amen. We wrestle against yung spiritual forces. So, kailangan lagi tayo nakahanda ng salita ng Diyos. Ito ang ating panlaban sa gawa ng kaaway. Amen. Kaya lagi tayo mag-spiritual warfare. Di ba? Sa Ephesians 6, yung whole armor of God, lagi tayong magbalot. The whole armor of God para hindi tayo, sabi nga, if you believe that the enemy cannot come near us, always say that we are shielded by the fire of God. Amen. Kaya lagi kong cover us with the most precious blood of the Lamb, yung mga natin pag yung before tayo na lalabas o before tayo mag-umpisa magtrabaho, kailangan natin yung magpa-cover tayo ng banal na dugo ni Jesus. Amen. Tsaka yung full armor of God, lagi din natin isusuot yun. Amen. Hallelujah. So, yun. Number, ano ba? 5. Sign number 5, you crave purity and purpose more than popularity. Ano ba yung ginagawa natin dito? Nagtuturuan tayo, di ba? Nagtuturo tayo. Hindi natin minsan kasi kung sino yung marunong sa isang bagay, hindi siya nagtuturo. Gusto na siya lang. Kasi meron na kinakilala dati, hindi niya tinuturuan yung sama siya lang kasi ayaw niya matuto yung iba. Pero tayo dito, nagtuturuan tayo upang hindi lang, halimbawa, ako nagtuturo ako sa lahat ng mga instrument upang masaya tayo pag may nare-raise up, di ba? Hindi yung nagagalit ka pag mas marunong na yung tinuruan mo, magagalit ka na. Hindi dapat ganun. Kailangan ililip up natin ang bawat isa sa atin. Amen. Saka, isa pa, pag tayo nagkakamali, tanggapin natin yan. Ako, automatic pag ako'y mali, naghihinto ako talaga, tumugtog. Kasi, mali ako, sorry. O, ganun lang, pag nagkamali tayo, sorry, nagkamali ako. Huwag tayong magagalit kung tayo ay mapupuna. Amen. So, lahat pantay-pantay. So, wala, dapat ang tinawag ng Diyos, hindi mo, yung ikaw yung nagpapa-importante ka lagi, yung isa-serve ka, bigyan mo ko ng ganyan. Hindi dapat ganun. Lahat pantay-pantay. So, ang babae na pinili ng Diyos, hindi siya after sa popularity. Amen. Amen. Naintindihan natin? Sabi dito, you crave purity and purpose more than but at some point, the old you stop feeling comfortable. You started desiring holiness over hype. You'd rather have peace than attention. Diba? Mas maganda yung may kapayapaan kasi yan, nagsisik ka ng atensyon ng iba. Pag hindi ka na pinansin, nagagalit ka na. Dapat hindi ganun. Kung tayo hindi pinansin, tayo magpapansin. At, hello. Kasi minsan, sa busy ng isang tao, halimbawa may ginagawa yung hindi ka na talaga mapansin minsan. So, hello. Diba? Yun naman ginagawa natin dito. To God be the glory. Amen. Sabi dito, Romans 12, to renewing your mind. Yung hindi na tayo, parang pag tayo kasi yung nasa mundo pa, lagi tayo nagsisik ng attention. Amen. But we should seek yung purpose. Kung ano ba yung purpose ng Diyos sa'yo, yun dapat ang natin. Hindi yung magiging popular ka, ikaw lang popular. Amen. Sign number 6, you can feel the pain of others deeply. Diba? Pag meron tayong compassion, talagang makita mo lang na umiyak, nag-share na lang siya ng yung sama-sama ng loob niya, may talagang naiiyak din tayo. Kasi ganyan talaga ang babae na tinawag ng Diyos. Diba? Mostly, you have the compassion, you have the empathy to others. Amen. Sabi nga, makitawa ka doon sa mga masaya. You mourn to those who are mourning. Diba?
Yung may nagmumon, pag tapos tawa ka ng tawa. Di ba? Parang, napakano naman yung nagmumon ka, tapos tatawa ka ng tawa. Parang masaya siya. Pero, minsan, may mga ganun na, hindi mo intention. Pero, pag gano'n na may nagmumon, naman tayo tumawa kahit hindi natin intention. Amen. So, chosen women doesn't sympathize. They feel, they sense when people are hurting. Minsan yung nakikita natin na parang yung ano niya, yung nakikitawa pero makikita mo palaga pag yung tawa ay kahit tumatawa siya ay ano parang ano tawag doon? Hiding something. Meron siyang, you can see that something inside, deep inside na something wrong. Tapos pag naumpisahan mo, ano ba yung ano mo, yan, iiyak na. Talagang sasabihin na niya. So, lahat ng those who are called by God ay talagang meron tayong sensitivity. Amen. Hallelujah! Intindihan natin. Sabi na, even when they smile, you cry over others' pain as if it were your own. You care deeply and sometimes it hurts. That's because compassion is the pulse of your calling. Amen. Sabi dito sa Matthew 14:14, Jesus was moved with compassion towards them and He healed their sick. God trusts you with emotional depth because He intends to use you as a vessel of healing. Amen. Your empathy is not weakness, it's divine sensitivity. Ano yun? Ay, sorry. You were, ano ba yun? Nanawala. Saan ba yun? Okay, punta natin sa last but not the least. Sign number 7. You're more interested in building than boasting. Hindi niya na dito. Dito tayo, nagbibuild tayo ng good relationship. Kung ano yung alam natin, hindi natin dapat ipag-boast. Because when you are boasting, God, hindi yan kalooban ng Diyos. Amen. A woman chosen by God doesn't chase spotlight, but chases substance. While others compete, she builds. While others talk, she plants. While others perform, she produces. Amen. Sabi dito sa Proverbs 14:1, the wise woman builds but her own hands. The foolish one tears her down. Diba? Tingnan mo pag ang tinawag ng Diyos, nandyan palagi nakaantabay ang kaaway. Amen. But if God is with us, no one can be against us. Diba? Kasi sabi niya, God is for us. Who can be against us? So, no weapon formed against us will prevail if God is with us. Amen. You're not impressed by applause anymore. You focus on assignment. Naranasan nyo ba yung for the glory of God, hindi, it's not a false humility, yung parang nakagawa ka ng isang bagay, patos pinupuri ka, parang nahihiya ka pa, ano? Yung ganon. So, that means that you are, even ano ang na-achieve mo, pagka dapat mataas. Don't boast. Amen. You're not looking for validation. Di ba yung laging tinuturo ni Rev? We're not looking for validation. Character is the best. Character is more important than validation. Di ba? You're not looking for validations. You're seeking fruit that lasts. Nagsisik tayo. Dapat pag nagtuturo to, gusto natin it lasts. Kaya, for the glory of God, nagtuturo ako, pero kailangan ka rin mag-pay attention. Kasi pag hindi ka makikinig sa akin, kung gusto mo lang
Why ask me to teach you? Diba? Kaya, maraming salamat sa mga, yung, we have to accept kung tayo ay nagkakamali. Yun ang the best one. Pura upang sa gayon, makikita rin yung fruit ng ginagawa natin. Amen. Yun ang ibig sabihin. That's what chosen women do. They carry wisdom beyond their age, peace beyond their surroundings. They know when to silent, when to act, and when to wait on God. Amen. Lahat tayo ganyan. Amen. Hindi tayo, pag gusto natin, andyan na. Kailangan maghintay tayo. Amen. You may not be celebrated now, but heaven is watching. And when the time is right, God Himself will introduce what have been building in secret. Diba? Yung sa Isaiah 60:22, diba? Amen. When the time is right, God will make it. Amen. Kasi dito, ilang taon ako dito, 2006, and now is 19 years. Nung yung mga may mga batch, di ba? Yung batch ko na sila. Pero I was not seeking for promotion. Gusto ko lang talaga sa music. Gusto ko lang talaga tumugtog. Masaya na ako doon. Wala na akong ibang gusto ko talaga yung sa music. Pero God has other plan for me. Hindi lang para sa music. Pero nung una sabi ko, tumatanggi ako kasi iniisip ko another obligation, another trabaho, di ba? Ganyan yung ginagawa ng mga tao minsan. Ayaw nila yung maraming trabaho kasi ang paglilingkod sa Diyos ay sakripisyo. We need to sacrifice our time. We need to sacrifice our finances. Marami tayong dapat isakripisyo. Yung sarili nating will, isakripisyo din natin sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan gusto natin yung ganyan. Gusto natin pumunta doon. Pag may pag you are taking care of flocks, you cannot do that. Hindi natin dapat iwatan yung flocks natin. Amen. Kaya yun, matututo tayo habang tayo ay sumusunod. Matututo tayo kahit minsan sa umpisa parang it's against our will. But, pag-aralan natin. Matatanggap din natin. Katulad ng nangyari sa amo ko sa 8 years. Yung una, ayoko na sa amo ko kasi masyadong matapang yung lalaki. Gusto ko nang umalis. Sabi ni Reb, ay, wag kang umalis dyan. Magtiyaga ka dyan. Alam mo, inabot ako ng 8 years. To God be the glory. Kahit ganun yung ugali ng amo ko na laging, pero ang maganda kasi yung amo kong babae, lagi akong dinedefend. So, yun yung kabutihan kasi meron akong kakampi, kumbaga. So, nakapagtagal ako ng 8 years. So, it's the will of God. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng patience, endurance, upang makayanan natin ang mga bagay dahil tayo ay tinawag ng Diyos. Amen. And shall come to pass that, yun nga sabi ng Lord na siya ang tutupad dito pagdating ng panahon. Naalala ko tuloy, sabi ko, ay late na ako nagdingkod sa Diyos, sabi. Yun pala, ang kanyang salita is nasa Isaiah 60:22. Amen. To God be the glory, doon na ako nagtatapos. Hallelujah. I just want to share you this, your anointing. Meron akong isa-share lang dito. Maganda kasi. If it does, stop doubting yourself, stop downplaying your anointing, stop calling your process a punishment. It's your preparation. You've been chosen for something sacred. That's why it's been hard, lonely, and confusing because God is shaping you for impact. And when He's done, everyone who doubt will have to testify that it was only God. Amen. Ang Diyos lang talaga nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam ng plano niya sa ating buhay. Di ba sa Jeremiah 11:29. Amen. So, ang Diyos lang. Heaven is calling you and me by name. Tandaan natin yan. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Di ba sabi sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by name, di ba? So, tinatawag tayo ng Panginoon by our names. Amen.
So right now, lift your head and say, Lord, I hear you. Amen. Pwede naman sabihin yun. Lord, I hear you. I surrender. I accept the calling. I accept the calling. Use me for your glory. Use me for your glory. Amen! Hallelujah! Narinig ng Lord yan. Hallelujah! To God be the glory. Thank you for sa pagdalo. Maraming salamat po sa taga Pilipinas. Sabi pa ni Pastor James is mayroon sinabi, isa lang, sabi, anong oras yung paano dyan? My friends and James' friends are coming daw. Sabi ko, tapos nung nagsabi sa isa lang, ay isa lang pala ako. Ayun pala, hindi lang pala isa. Hello, pwede po kayong tumayo at punta ka dito sa harap. We just want to introduce you. Dito po. Dito po, mas maluwang po yung way po dito. Dito po. Dito. My baby, my baby. Hello. Pwede ba nang pumalakpak? Let us welcome them. Hallelujah. Thank you for coming. You are welcome here in the JCTD Hong Kong. Yan po. Magpa-introduce po kayo. So, good afternoon sa lahat. Ako pala si Karen. Jennifer po. Jennifer. Kesha. I'm Red po. Baby. Po, ano pangalan niya po? What's your name? Kamukha niyo po si Pastor Eric sa Singapore. Di ba? Thank you for coming at thank you na meet namin kayo. Maraming salamat sa pagpunta dito kahit paakyat kayo dyan sa hagdan. Okay lang ba kayo na umakyat sa hagdan? And then if you want to have lunch here, you can share with us lunch. Kasi mayroon pa kaming pang lunch dito. Pero kung gusto niyo lumabas, okay lang po. Ako po si Lerma. Sino pa yung andun si Pastora Arlene? Kasama namin dito sa Paletat. Paletatlo po kaming leaders dito. And Pastora Nora. Pero nasa Chunwan po yung isa. Something kailangan siya doon. So, nice meeting you po. God bless po. Pwede tayong umupo. Thank you. Teacher Sol, mag-communion ka tsaka sa Okay, tayo ay dadako sa ating komunyon. Teacher Tina, Muna. communion ka. Ate Tina, kuha ka na lang siguro ng isa doon. Kulang ng isa. Kulang na, nagdagdag na. Kuha ka na sa Kulang daw. Malamig pa rin. Lord, anoint my hands. Huwag maingay. Communion yan, huwag kayong maingay. Ay, si Ribo? Ay, nasa Macau. Kakaalig ba siya? Opo, meron. Na-order siya. Opo, meron. Nasa Macau siya. Pumunta siya ng Sunday. Tapos banta yung pastor. Opo.